Mainit na balita. Humigit kumulang 800,000 ng ating mga kababayan sa abroad na supposedly they are qualified to vote ay hindi po pinapayagan ng COMELEC na makapagboto sila kung hindi sila mag-online registration. Imagine, between 800,000 to 1 million Filipino voters overseas ang mawawalan po ng karapatan na makapag-participate sa darating na halalan kung hindi kikilalanin ng gobyerno ang ganitong malubhang sitwasyon na kinakaharap ngayon ng ating overseas online voting. May letter na pinadala dito sina Ginoong Jessie and Rowena Garanya. Okay? Sila po yung mga professionals na mga guro at consultants dito sa New York na mayroon pong direktang karanasan kanina na personal ko pong nasaksihan kung paano nila itinawid itong dubious and very highly questionable na paglulunsad ng COMELEC ng online overseas voting. Okay? Watching from Sarawak, Malaysia, Delmar Sangkaon and Arnold Tacloyan from Dubai. Okay. Simulan na natin. Okay, let's start. Fire! Basahin ko itong letter ng mag-asawang Rowena and Jessie Garanya. No, sila po ay mga mahigit na po 20 taon na nandito sa Estados Unidos and sila po ay bahagi ng mga overseas Filipino voters. Bagamat sila po ay mayroon na pong legitimate na citizenship status dito sa Amerika, subalit sila po ay nakarehistro pa rin at allowed pa na maging bahagi ng proseso ng eleksyon sa Pilipinas. Okay. Fong Lee Alok, good evening sir, pati temporary. Bantayan ang galaw ng COMELEC. Jessa Laplana from Thailand. Okay, start tayo. Basahin ko na Tayo po, Christopher Casaul, ang unang nakakita ng ganitong sulat at hindi pa napopost ito sa Facebook at uunahan na po ni Ka Eric na babasahin natin ito sapagkat ipapadala po ito sa COMELEC Chairman Office at ganoon din po sa COMELEC Law Department and even sa Supreme Court Office of the Court Administrator. Okay? Office of Court Administrator, ito Brother Jess, no? Not Office of the Law Administrator. Okay. Okay, start tayo Nasaksihan ko po ito kanina, babasahin ko po ang sulat na ito. English, pero itatawid natin po na mabigyan ng pagpapaliwanag sa wikang Tagalog o wikang Filipino. To COMELEC Chairman Garcia and COMELEC Commissioners. Then, COMELEC Law Department. Okay. Special attention to Supreme Court Justices. Okay. And then, Office of the Court Administrator, not Law Administrator. No? Itong sulat, ang sinasabi niya, ay batay ito sa kanyang karanasan nilang mag-asawa kanina, Mary Jane Ribucas, watching from Kingdom of Saudi Arabia, and ganoon din po kay The Beast, and also kay Marlene Nakamura and Olivia Bacani. Ito pong sulat ng mag-asawang Rowena and Jessie Garanya. We respectfully submit our observations and concerns regarding the current online voting system based on our current experience. Ito, kanina lang nila ito na isagawa, mga 1 hour ago lang nila ito naranasan ang pag-online voting ng mag-asawang Jessie and Rowena Garanya. My wife and I have both completed the voting process using different devices and encountered several serious issues that raise concerns about the system's fairness, accessibility, and reliability. Ibig sabihin po, ang tungkol ito sa sistema ng online voting na ngayon po ay nahaharap sa seryosong pagpupuna at mga negatibong reaksyon mula sa libo-libo o kahit 1 milyon pa halos na bilang ng ating mga manggagawang mga Pilipino
at mga kababayang Pilipino na entitled pa na sumama sa overseas voting. Subalit, ni-require sila na puro online pati ang registration. Okay. So may concern po itong si Ginoong Jess and Rowena Garanya. Sabi dito sa sulat, I used a laptop to vote and was immediately confronted with a 2-minute countdown timer. No? Sa bahagi ni Ginoong Jesse, laptop po ang ginamit niya at mayroon po siyang time keeper o timer sa kanyang pag-process ng kanyang boto. On 2 separate attempts, 2 beses po siya nag-attempt na bumoto, I was unable to complete my ballot within the time limit. So may time limit na ibinigay sa kanya sa laptop niya at dahil nga po nakabuo, hindi po nakaseparate o nakahiwalay ang mga pangalan ng mga senatorial candidates and party list, ay ganon din po kailangan mong sundan sa baba o sa huling bahagi ng balota, di nagkaroon siya ngayon ng matagal-tagal ng konti sa more than 3 minutes ang kinakain na oras sa kanya para lamang mahanap ang mga iboboto niyang senador and even sa party list. Kaya 2 beses siya nag-attempt itong si Ginoong Jesse Garanya bago pumasok ang kanyang mga boto. Okay. Each time the system reset, so kapag naabot po ang tinatawag na time lapse, nagre-reset ang kanyang online voting kaya nahirapan siya twice nag-attempt, no? Forcing me to log in and start all over again. Okay. So ito yung naranasan ni Jesse. This time constraint made it extremely difficult to review the candidates list and make informed choices. Nahirapan po siya dahil time-bound, time-lapse. Hinahanapan niya ang mga kandidato na gusto niyang iboto. At dahil dyan, 2 beses po siya nag-failure to send the vote and the ballot hanggang sa makahit siya sa 3rd attempt. Okay. In contrast sa asawa niya, my wife used an Android smartphone and her experience was significantly different. There was no countdown timer sa kanyang asawa, although the system required a live video for verification after entering the passport details. So bagamat si Jess ay hindi po hinanapan ng pictures o ng verification and validation ng kanyang pagkatao at mga dokumento, ang kanyang asawa po ay pinicturan, ni-require na mag-picture. No? Pareho po silang mga mahigit na po 20 years dito sa New York na mga professionals. No? So hinanapan po ng picture ang kanyang asawa. Samantalang si Ginoong Jesse ay hindi. Pero may time-bound lapse naman o counter ang kanyang side ni Jess, samantalang si Rowena wala. Okay? After submitting our votes, ito, una, neither of us had the option to print a copy of our completed ballots. So hindi po ma-print ang balota. Kagaya po ng inyong ipinapakita na may QR code o kaya may algorithms, pag i-click mo, error ang lumalabas. Ito yung sinasabi ni Jocelyn kanina na error ang lumalabas. Kung gusto mo pong i-check na tama at tumutugma sa iyong isinabmit na kopya ng balota ang mga ibinoto mong kandidato. Okay? No clear. I have received string of alphanumeric codes but no clear and meaning or confirmation. My wife's screen displayed a barcode or the QR code and some other codes, but she too was unable to print a record of her ballot. The absence of printable confirmation raises question about transparency. So hindi po nakakapag-print ng kopya ng balota na iyong ibinoto ang mga kandidato, both either laptop ang gamitin mo o kaya direktang malapit-lapit na po doon ang gadget mo sa kanila at pwede mong ma-print. Wala pong lumalabas na printable copy of the votes cast. Okay. The 2-minute timer particularly creates a serious disadvantage. Sabi ni Jess, kung lalagyan mo ng time na 2 minuto lang,
hindi kakayanin po yan ng ordinaryong mga manggagawa na hindi naman ganun kaalam sa teknolohiya at ganun din po ang mga may edad na at mga matatanda na nakakaboto at makakaboto pa dito sa overseas voting system. My selection within the window, I struggled to complete. This mechanism appears to favor only the candidates listed at the top of the lineup doon sa mga alphabetical, kunwari na mga pagtitipon ay ginagamit po na hindi na makakakumpleto pa ng mga resulta ng iyong ibinoto sapagkat hindi po siya nakukuha doon sa printable na obligasyon sana ito ng COMELEC na maipasiguro that the voters with their preference and their decision to vote ay mayroon pong kasiguruhan na makikita nila ang garantiya. Ito pa, moreover, the design of the voting platform is likely to exclude elderlies and individual voters with disabilities as well as challenges to handle technology. O, klaro ha? So ako nga na medyo hindi naman maangat ang aking kaalaman sa information technology at sa aktual na paggamit ng internet ay nahihirapan na rin, lalo pa yung mga hindi pamilyar sa paggamit po ng online system of voting na wala naman pong mandatory authority ang COMELEC na gawin ito, pinapahirapan pa ang mga manggagawang Pilipino at mga overseas online voters na ngayon, mga kababayan, ay nagpapakita po na humigit kumulang 800,000 ng ating mga kababayan sa abroad na supposedly they are qualified to vote ay hindi po pinapayagan ng COMELEC na makapagboto sila kung hindi sila mag-online registration. Ito ang sabi ni Jess. Our experience has led us to question the integrity and inclusiveness of this election process. So nagko-question na ngayon ang mag-asawang ito kung bakit ganito kalawak ang mga reklamo na hindi nakikita ang digital receipt ng iyong ibinoto ng mga kandidato pati sa party list at ganon din po ang kanilang problema sapagkat mukhang nagkakaroon ng similarly, wala na akong ibang maisipan na termino kundi hocus pocus. Okay. Like us who are relatively tech-savvy, we struggled with the system. Nahirapan sila. It is deeply troubling to face by others with these barriers who are technologically challenged. We believe that the current government, sabi nila, we believe that the current government or online voting platform fails to adequately safeguard the right to vote. Its design and shortcomings could jeopardize the constitutional guarantee of the universal suffrage. So nababahala po si Jess and si Rowena Garania na pwede pong mangyari na ma-disenfranchise po ang iba pang mga botante nila na mga kagaya nilang hindi ganon kasanay o wala pong kasanayan sa teknolohiya. Dahil po online lang talaga ang voting na gagawin. Okay, ito ang huling bahagi ng kanilang sulat. Based on our experience, we are deeply concerned that a significant number of Filipinos designated for online voting are at high risk of disenfranchisement due to system-related issues. Tama po kayo, Sir Jesse and Ma'am Rowena. There are now 800,000 reported po na mga overseas voters na hindi pa nakakapagrehistro dito sa COMELEC online registration portal. So ang inyong ikinakal na mga problema ng technical na limitasyon at mga paghihirap, tinatawag na technical deficiency, no, ang ating mga kababayan. Ito pag sabi ng mag-asawa, 800,000 ang pinag-uusapan po natin na mga hindi pa nakaka-online registered
minimum po ito out of 1.1 million na mga Filipino overseas voters. This include, sabi ng mag-asawang Rowena and Jessie, this include inconsistent experience across the device, limited accessibility, technical glitches, and lack of transparency in the confirmation of the votes to be cast. Ito na ang panawagan ng mag-asawa. We respectfully urge the Commission on Elections and all other relevant agencies to conduct an immediate comprehensive review of the online voting system's design and implementation. It is imperative that urgent and appropriate measures to be taken to ensure that the platform, which is the online platform, is secure and user-friendly and transparent and equitable for all Filipino citizens, especially for those elderly and persons with disability and technological limited access and knowledge. Lastly, the right to vote is a cornerstone of our democracy, and any voting system must uphold the principles of inclusivity, integrity, and equal opportunity to all. Signed, Jess and Rowena Garania. Maraming salamat po, Brother Jess and Ma'am Rowena, for the courage coming from you to come out in the open na 3 bagay o 4 na bagay ang nakuha ko kagad. Una, inconsistent po ang sistemang online ng COMELEC sapagkat mayroon pong mga nagre-resulta na hindi kahanapan ng picture o ng online document registration, pero ikaw naman po ay pahihirapan ka dito sa pagkuha ng iyong kopya ng balota na ibinoto mo upang mapasiguro na hindi po ito nagkakaroon ng integrity issue. Number 1 yan po, ang technological and technical capacity po ay maraming pagkakaiba, dahilan kung bakit nagkaroon ng pagdududa ang mag-asawang ito, bakit hindi pareho ang prosesong pinagdaanan nila, samantalang iisa lang ang COMELEC portal na pinasukan nila at konti lang ang diferensya po ng pagitan ng kanilang pagboto, ay pareho po silang nagkaroon ng technical na problema. Pangalawa, nakadisenyo po ang online voting na sistema ng COMELEC doon sa mga maalam at marunong gumamit ng computer at kabisado nila gamitin ang kanilang cellphone. Otherwise po, magiging walang saysay ang elections sa 2025 kung mahigit 1 milyong mga kababayan natin na mga naninirahan na at nagtatrabaho sa abroad, subalit sila ay bahagi pa rin dito ng electoral process, ay hindi makakabuto itong mahigit 1 milyon na mga botanteng subject ngayon ng tinatawag nating overseas online voting. Number 3, mga kababayan, malinaw din po ang panawagan ngayon nitong mag-asawang Jessie and Rowena na dapat po magkaroon ng contingency measure ang COMELEC na matulungan po nila kasama ang mga embassy and consular officers na magkaroon po ng kaagapay o assistance ang mga technically challenged na mga kababayan natin. That's number 3, no? Kailangan pong magkaroon ng safety and continuity safeguards para makapagboto po ang ating mga kababayan na hindi nakatali dito sa mga technical requirements na hinahabol ng COMELEC. Nang panghuli po, nararapat na magkaroon na ng desisyon ang COMELEC na pinaghahandaan nila dapat na sakali pong magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na ipawalang saysay o walang bisa po itong compulsory declaration and resolution ng COMELEC na i-require that only through online voting mangyayari na magkaroon ng partisipasyon sa electoral process ang ating mga kababayan, ay pwede po itong balikan muli. Okay? Babalikan po natin ito
itong nangyayari ngayon, kaya maganda po itong sulat na ginawa nila Mr. Jess and si Ma'am Rowena Garania para po maipadala ito sa COMELEC at ma-call out na rin po ang atensyon ng mga mamamayan natin na maging handa at kanilang bantayan ang proseso ng pagboto nang sa ganun po ang COMELEC ay magiging obligadong sumunod sakaling magdesisyon ng Korte Suprema na illegal, null and void at ultra vires, lagpas sa kanyang kapangyarihan ang ginagawa ng COMELEC na magsagawa ng mandatory online voting lamang. Ang pwedeng magkaroon ng oportunidad ang mga overseas Filipino workers na makapag-participate sila sa election. There must be a contingency measure for that situation, including po ang paghahanda ng COMELEC na susundin po nila ang mandato ng Korte Suprema kung sakali man pong ito'y lalabas na unfavorable sa kanila, at subalit ito po ay napakahalaga na dapat makita ng COMELEC na habang wala pa po ang desisyon sa Korte Suprema ay magsagawa na ang COMELEC ng tinatawag na contingency measures. Ayun. Maganda pong mga pinuntuhan nila Brother Jesse at ni Ma'am Rowena Garania na malamang sa malamang po marami talaga umaabot ang estimate mismo ng mga malalaking media at mga survey group, hindi bababa pa po sa 800,000 na mga kababayan nating mga manggagawa sa abroad ang hindi pa po nagkakaroon ng oportunidad na makapag-participate sa eleksyon sapagkat they were able to encounter difficulties sa pagpaparegister nila bilang mga botante. Imagine, between 800,000 to 1 million Filipino voters overseas ang mawawalan po ng karapatan na makapag-participate sa darating na halalan kung hindi kikilalanin ng gobyerno ang ganitong malubhang sitwasyon na kinakaharap ngayon ng ating overseas online voting. Klaro, mga kababayan. Kaya antayin po natin, ipopost ko po ito sa Facebook ko, ang open letter na ito ni Ginoong Jesse and Rowena Garania, and araw-arawin po nating i-call out ang COMELEC na dapat pinaghahandaan na po nila ang possibility na i-reverse ng Korte Suprema na ito'y isang illegal at walang tungtungan sa batas na order ng COMELEC na magkaroon po ng mandatory online compulsory voting system. Ayan, bantayan. Vote ipanaw. Kaya maganda kung may papadala po ito ni Brother Jesse at ni Ma'am Rowena sa COMELEC Law Department, sa Office of the Chairman ng COMELEC, kay Chairman Garcia, at pati na rin po dito sa iba pang mga grupo at mga abogadong kumakalampag ngayon sa Korte Suprema na wag nang patagalin pa ang paglalabas ng desisyon na kailangan pong mapigilan itong kahibangan at diskarte na ginagawa ng grupo nila Commissioner Garcia nang sa ganon po ay mapahihirapan nila at madiskaril ang overwhelming Duterte support sa hanay ng mga manggagawang Pilipino, expatriates man o mga OFW.